Humahangos na bumangon si Lorenzo mula sa saglit na pagpikit. Ginugulo na naman siya ng kanyang memorya. Hindi niya malimutan ang bawat sandali kung saan napahiya ang kanilang mga magulang at kinailangan ng kanyang kuya Javier na manikluhod sa kung kani-kaninong babaylan at engkantada para lang bigyan sila ng tsansang makaligtas. Bilang vampira, may kanya-kanya silang abilidad. Napakalinaw ng paningin ni Javier. Si Santiago naman ay malakas ang pandinig, samantalang si Lorenzo ang may pinakawalang kwentang abilidad sa lahat. Lahat ng alaala niya sa nagdaang mga taon bago ang ginawang paghimlay, hindi niya malimutan. Ginugulo ka na naman ang isip mo, Enzo? Tawag sa kanya ni Soledad mula sa ikalawang palapag ng bahay. Tumingala siya rito at ngumisi. Sol, you're here. Akala ko pa naman, magpa-party kayo ng friend mo. Gusto kong tulungan si Senyor Javier na makahanap ng bagong tahanan. Ayaw mo ba magkaroon kayo ng pribadong compound gaya ng dati? Magkakasamang mamuhay sa isang lugar. Kayong tatlo. May tigi-isang bahay at hindi na kayo nalalayo sa isa't isa. Saglit siyang napaisip. Gustong gusto niya yon. Pero handa na nga ba siyang makisali kung sakaling magkaroon ng problema? Siya ang may pinakamahinang loob sa kanilang tatlo. Si Javier ang responsable. Si Santi ang may matigas na ulo at agresibo. Kung si Enzo ang titignan, wala. Pasaway lang siya. Walang magandang salita na akma sa kanyang pag-uugali. Mauulit lang ang nangyari noon. Masusunog ang gagawin nilang bahay tapos lalayas ulit kami. Mapait na sagot niya. Advance ka mag-isip. Iba na ang panahon ngayon, Enzo. Hindi pwedeng habang buhay na lang mag-a-adjust sina Javier sa takot mo. Lalaki ka rin naman, di ba? Kailangan mo mag-settle down. Wala ka bang babae na nagugustuhan? Kung magpapakasal ka sa akin, bukas sa bukas, pumunta tayo ng West. Tumirik ang mga mata ni Sol. Huwag mo akong dinadaan sa nakakadiring biro gaya niyan. There's no way in hell I would like you. Sinubukan niya huwag mainsulto pero masyadong nakakalalaki itong pag-ayaw ni Soledad. Posible ba talagang wala itong nararamdaman? Alam ko na yung kinang sa mga mata mo. Tumigil ka. Isang dekada mo na akong binibiro ng ganyan. And it's getting old. Grow up. Masungit na sabi nito. Mas talong bumagsak ang mood ni Enzo. Humiga siya sa sofa at nagtakip ng mukha gamit ang braso. Nakasabit pa sa mesang katabi niya ang bra ng babaeng kaalis lang kanina. Naiintindihan niya kung mandidiri si Sol. Kung babae si Enzo, iiwasan niya rin ang sarili. He's a mess. Tinapik ni Soledad ang kanyang binti. Lumipat ka sa kama, huwag kang humiga dyan. Magbabakat yan sa likod mo eh. Oo na. Dahan-dahan siyang tumayo bago ito ginulat ng isang yakap. Pabagsak niyang hinila si Soledad paupo sa kanyang tabi at tumawa. What? You don't like me? Sino magkaka-interes sa'yo kung ganito kakakulit, ha? Umagikik ang babae dahil sa kanyang pangingiliti. Tama na, Enzo. At ba't ako makikinig sa'yo? Ilabas mo yung pangil mo. Natigilan ang babae. Mabilis siya nitong hinedbat sa pisngi. Aray ko, Soledad. Anong pangil ang pinagsasabi mo? Wala ako nun. Natawa siya sa gitna ng sakit. Kalahating vampira ang babaeng ito at hanggang ngayon, isang malaking palaisipan sa kanya kung paano ito nagsusurvive. Nakakaya ni Soledad na tiisin ang sikat ng araw at dugulang ng hayop ang iniinom. Paminsan-minsan pa. Kumakain pa rin ito ng regular na pagkaing mortal. Wala ka nito. Pang-iinggit niya kay Soledad. Pinakita niya ang dalawang pangil at inambahan ito ng kagat. Nabalot ang takot ang mukha ng babae. Kaya agad niyang binawi ang ngipin. Biro lang. Sabi niya bago nagmamadaling tumayo. Aakyat na ako. Ikaw na bahala magligpit dyan. Tumuloy si Lorenzo sa pag-akyat habang pinapakiramdaman ng kumukulong tiyan. Nariyan na naman kasi ang pamilyar na kirot sa kanyang sikmura sa tuwing umiinom siya ng dugo. Magmula noong lumabas siya ng kuweba at nakita si Soledad. Tila may naging masamang epekto sa kanya ang pagkakahimlay sa napakahabang panahon.
Para kasing ayaw tanggapin ang sarili niyang katawan ng dugong nahanap. Kahit pa, willing naman ang babaeng nakapiling ni Enzo. Hindi niya magawang tanggapin ang dugo nila ng buo. Laging may natatapon. O hindi naman na isusuka. May lakad tayo mamayang gabi Gusto ni na Amaya at Clara na mag-dinner tayo sa labas. Paalala ni Sol. Got it. Pumasok siya sa kwarto at humiga sa kama. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulala sa labas hanggang sa maubos ang oras. Bumangon din siya para maghanda sa pag-alis. Inakbayan niya si Soledad hanggang makarating sila sa kotse. Siya ang nagmaneho papunta sa restaurant. Ate Clara! Sigaw niya na makita ang babae sa balcony ng kainan. Si Kuya Santi. Nasa loob. Ikaw na lang hinihintay. Umakyat na kayo. Napangiti siya sabay lingon kay Soledad. Naabutan niya ang pag-ismid ng babae kaya tinapik niya ito. She's Kuya Santi's fated mate. Ba't ba nakabusangot ka dyan? Ano ngayon kung kapare siya ng kuya mo? I'm not required to like her. No, you are required to like Ate Clara. Kung gusto mo pa ako maging kaibigan, then you have to be nice to her. Sutil na sagot niya. Agad na tumiklop ang babae. Oo na, magiging mabait ako sa kanya. Great. Tinapik-tapik niya ito sa pisngi. Isang babae lang si Ate Clara. Mataas ang ranggo niya sa konseho. At may kakayahan siya makita ang aura ng isang nilalang kaya mag-iingat ka. Pumasok sila sa restaurant at agad nagtungo sa isang pribadong silid. Sinalubong si Enzo ng yakap ni Javier. Kamusta ang pag-a-adjust mo rito? Ayos lang. Iniumang naman ni Santiago ang isang baso ng alak sa kanya. Alam niya na ito ang pa-welcome ng kanyang agresibong kuya. Di ka pa rin nagbabago, Kuya Santi. Umirap lamang ito sa bayakap sa bewang ni Clara. Pumasok si Amaya sa silid at may dala itong cake. Happy birthday, Javier! Bati nito. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Hindi malaman ni Enzo kung maiinggit ba siya o matatawa. Dahil wala ni isa sa kanila ni Santi at Javier ang nakaalala kung kailan ang kanilang birthday. Ilang taon ka na, kuya? 150? 36 birthday ni Javier. Ipakita mo sa kanila ang ID mo. Sabik na sabi ni Amaya. Umagalpak ng tawa si Santiago. Napatakip ng mukha si Javier dahil sa hiya. Mukhang gusto talagang i-celebrate ni Amaya ang kaarawan ng kanyang kuya kaya sinabayan niya na lang ito. Pinalapit niya si Soledad sa kanyang tabi. We should celebrate like Ate Amaya. Bulong niya habang kumakain ng lahat. Tumingin siya sa kanan para kumuha ng juice. Nagpang-abot ang mga mata nila ni Clara. Puno ng kuryosidad ang mga mata nito. Itinuloy niya ang pagkuha ng inumin para kay Sol bago bumaling sa kapares ng kanyang kuya. May problema ba, Ate Clara? Wala naman. Iniisip ko lang kung paano kita matutulungan lumabas tuwing umaga. Si Kuya Javier mo may mahal kang makukuha sa dugo ni Amaya. Ganon din si Santi sa akin. Ikaw, mas ma-enjoy mo ang bawat araw kung malaya ka nakakalabas. Napangiti naman siya. Matagal na rin ako naghahanap ng paraan, ate. Lahat na nakita ko, puro may oras na hangganan na epekto. Kung may mahanap kayong paraan na makakatulong sa akin, tatanawin ko malaking utang na loob yun sa inyo. Pumulupot ang braso ni Santi kay Clara. Natawa na lamang si Enzo. Kuya, Ate Clara is just being kind to me. Pagpasensyaan mo na si Santi. Sabad ni Javier. May sinabi ako sa kanya na hindi niya nagustuhan. Mukhang hanggang ngayon dala-dala niya pa rin. Ano yun, Javier? Tanong ni Amaya. Wala nang nagawa ang kanyang kuya kundi magkwento, lalo pat kahit si Clara nakikinig din. Mungkahi ko sa kanya na bigyan ni Clara ng dugo si Lorenzo pagdating dito. Hindi pa niya sigurado kung magkapare sila pero pinalipad ng lokong yan ang cellphone ko. Napapahiyang yumuko si Santiago. Tatawa na sana si Lorenzo nung mapansin niya ang pagdilim na mukha ni Soledad. Kanina pa ito tahimik at walang pake sa kanilang usapan. Tila ngayon lang ito nagka-interes na makinig. Kung yun ang suggestion mong mangyari, kuya, hindi lang cellphone ulit ang paliliparin ko. Banta ni Santiago. Tinapik ni Amaya ang braso ni Javier. Ano bang pinagsasabi mo sa kanila? Gusto ko lang naman subukan.
Di ba tumama naman ako? Napailing si Enzo nung makita ang mahinahong sagot ni Javier. Para bang pinalambot ng tadhana ang kanyang mga kuya. Mula noong makilala nila ang kanya-kanyang kabiyak, unti-unti sila naging kalmado at mabait. Kahit si Santiago na brusko at walang alam sa matatamis na salita, kanina pa bulong ng bulong kay Clara ng mga pangako. Mas mabait ako kay Enzo. Hindi ko na ulit papakialaman ng libro mo sa altar, pangako yan. Maingat na sabi ni Santi. Napaside ay na lamang si Enzo. Noong tiningnan niya naman si Javier, nakita niya itong sinubaybayan ng bawat kilos ni Amaya. Habang nakikipag-usap kay Soledad, nag-iisa na lang siya. Iniwas niya ang tingin at tumingon sa katabi. Nagustuhan mo ba ang pagkain, Sol? Oo, masarap naman lahat na nakahanda. Mabuti at nagustuhan mo. Masayang ani Amaya. Tiningnan ni Javier ang kabiyak, kaya nahihiya itong umiti. Teka lang, tawag ako ni kuya mo. Tumango si Lorenzo at napatingala na lamang dahil sa inggit na nadarama. Matapos ng hapunan, agad silang umalis ni Soledad. Pumasok siya sa kotse at bumuntong hininga. Alright, hindi na ganun kasama. It's bad. Hindi man lang nila tinanong kung anong degree ang tinapos mo sa States. Hindi sila naging curious kung na paano ka nitong nagdaang taon. Reklamo ni Sol habang sinusuklay ang buhok gamit ang kamay. Tumingin siya sa labas bago nagmaneho papalayo. Kanina ka pa. Matalas ang pandinig ni Kuya Santi. Baka narinig ka nun. Wala akong pake. Totoo naman ah. Wala na sila ibang inatupag kundi mga kapares nila. Natawa siya rito. Sol, kaya siguro hindi mo lubos maintindihan kasi hindi ka purong vampira. Halos imposible ang makatagpo ng karugtong sa buhay. Pinagpala ng pamilya namin kung si Kuya Javier lang ang magkaroon. Pero kahit si Kuya Santi meron. So it's a big deal. Umirap ang dalaga sa kanya habang nagpaliwanag siya. Ako rin naman, di ko sila kinamusta. I just know that they're in good hands. Sa haba ng mga taon nagkasama kami noon, nawala na ang excitement sa unang graduation, sa unang sayaw o sa unang date na napuntahan namin. Makita lang namin na humihinga ang isa't isa sapat na yon. Tumango sa wakas si Soledad. Kami mga tao, malalim ang ugnayan namin sa mga kapamilya. Tumatawag kami lagi sa isa't isa. Nangangamusta. Kasi maikli ang buhay ng mga tao. Walang araw dapat sayangin. Pero kung isa kanila lang na sa gabi lang pwedeng lumabas, sa pagtagal, wala nang kwenta ang small talks na ganyan. Natameme ito sa kanyang sinabi. Huminga siya ng malalim. Bago ito, pinaalalahanan. Isa pa, hindi ka tao Soledad. Kahit anumang pilit mo, isa kang kalahating vampira. Wala ka mang pangil, pero mabagal ang iyong pagtanda. Mabilis na gumagaling ang iyong sugat at maliksi ka kaysa sa ibang tao. Anong gusto mo iparating? Hindi mo pwedeng sabihin na mortal ka. Pero na-enjoy mo ang benepisyong dala ng pagiging kalahating vampira. You cannot say you hate vampires. Kung kaya ka naman nakapasok sa training noon, ay dahil hindi pangkaraniwan ang lakas mo. It doesn't make you noble. Nagmumukha ka lang ipokrita. Naikuyom ni Soledad ang palad. Sumulyap siya rito at natawa. What? Gusto ko lang naman maging proud sa'yo mga kuya mo, Enzo. Ako pa naging masama. Don't try to manipulate me, Sol. Binilisan niya ang pagpapatakbo at iimbagang na nagsalita. Gusto mong palabasin na para bang may problema sa samahan namin magkakapatid kahit wala naman. Takot ka kapag nakakita ka ng pangil at ayaw mo tuwing napapaalalahanan ka na vampira ka. Life must be so hard for you, Soledad. Ang hirap siguro matawag na halimaw. Hindi sa ganon. Okay. Sumandal siya sa silya. Pagkarating niya sa bahay, bumaba siya ng kotse at tinignan ng dalaga sa muka. I'm thinking about moving out in a few days. Ayoko sa bahay na to. You can't keep it. Hahanap ako na ibang matutuluyan natin, Enzo. Hindi na. Nasa syudad na tayo, Soledad. Wala na tayo sa States. Hindi mo na kailangan ng pera ko dito. We can end this codependency that we have. You're free. Saglit mang natigilan si Sol. Agad din itong umiti. Sige, mauna ka na sa loob. May dadalawin lang ako.
Asar siyang pumasok sa bahay at padabog na sinara ang pinto. Hindi niya alam kung ba't gusto niyang galitin ang dalagang yon. Lorenzo wants to see her angry. Kaso mukhang hindi man lang niya ito kayang inisin. Soledad is way too calm. Pinaglaruan niya ang cellphone at namili ng babaeng tatawagan ngayong gabi. Sa labas naman, pinakinggan ni Soledad ang pagring ng call ni Lorenzo. Pumasok siya sa kotse at lumipat sa driver's seat. Amoy na amoy niya ang pabango ng binatang kaalis lang. Mamaya may darating na babae sa bahay. Mag-iingay na naman si Enzo kasama ang bisita. Mas magandang pumunta na lang siya sa bahay ng kanyang tita Elaine. Nagmaneho siya papunta sa isang liblib na lugar at nagpark sa gilid ng kalsada. Naglakad siya papasok ng gubat hanggang sa marating ang bahay ng kanyang tiyahin. Sinalubong siya nito na isang yakap. Kumusta? Nahanap mo ba ang tatlong magkakapatid? Hindi pa. Sagot niya. Imposible. Huwag mo sabihin hindi ka pa rin pinagkakatiwalaan ng Lorenzong yon. Ang tagal na nang nagdaan, Soledad. Ganon ang mga vampira, tita. Hindi sila nagtitiwala ng basta-basta. Asar itong tumingala at sinipa ang mesang nasa malapit. Kumalat ang mga dyaryo at libro na inipon nito. Lahat ay puro tungkol sa sightings ng mga vampira at taong lobo sa syudad. Huwag kayong mag-alala, tita. Kapag nagsama-sama sina Lorenzo, Santiago at Javier, yun ang magandang pagkakataon para patayin natin sila. Walang makakaligtas. At hindi na natin aalalahanin kung babalikan pa nila tayo upang gantihan. Hindi niya na kailangan mag-hire ng taong papatay sa kanila. Huwag niyo na ulitin yun. Hindi naman ako mapipilitang gawin yon kung gumagalaw ka lang eh. Paano ako makakampante? Kung mukha nag-enjoy ka sa piling ng hayop na Enzo na yun. Kinalimutan mo na ba kung anong ginawa ni Sergio sa mortal mong ina, ha? Sumbat nito sabay sa bunod sa sarili. Naalala ni Soledad ang sinabi ni Lorenzo sa kanya kanina. Tinignan niya si Tita Elaine at yumuko na lang. Isang masugid na bantay ng pamilya Manrique de Lara ang vampirang si Sergio na kanyang ama. Ayon sa kwento ng kanyang Tita Elaine, na in love ang kanyang ina na si Emeline kay Sergio. Hinabol-habol nito ang kanyang ama, kahit pa alam nito na isang halimaw ang lalaki. Wala itong pakialam, basta ba't tapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Kalaunan, lumambot din si Sergio. Pinalad naman si Emeline at nabuntis. Nagbabalak silang magtago at mamuhay sa malayo. Nung sumapat ang naipong pera, handa nang magpaalam ang kanyang ama sa pamilyang pinagsisilbihan. Yun lamang, nakita ni Sergio ang kapatid ng patriarko ng pamilya Manrique na si Mariana. Isang malakas na sampal para kay Emeline. Ang malamang magkarugtong si Mariana at Sergio. Hindi nito matanggap na may ibang babaeng itinakda para sa kanyang ama. Wala na itong ibang inisip kundi gumante sa pamilya Manrique de Lara. Inisip nito na sadyang ayaw ng pamilya na mapunta si Sergio sa isang mortal. Ipinagdadamot nila ang kanyang ama, lalo na noong ganap siyang maisilang. Si Emeline, ang naging mitsa sa pagkakatuklas ng katauhan ng mga Manrique. Isinumbong ng kanyang ina sa hukom kung saan sila nakatira. Naambush ang pamilya at sinunog ang kanilang tahanan. Marami ang nasawi at sina Lorenzo, Santiago at Javier lang ang nakatakas. Maging si Sergio at Mariana hindi nakaligtas. Malala ang galit ni Emeline sa mga vampira. Dagdag pa noong mabiktima ng isang abusadong vampira ang kapatid nitong si Elaine. Dumoble rin ang pagbubugbog na natanggap niya mula sa ina. Dahil sa pagtugis ng hukom, maraming vampira ang halos nabaliw sa gutom. Lumala ang pambibiktima nila sa mga tao. Nariyan pang sinubukan nilang hawaan ng pagiging halimaw ang mga kababaihan. Isa na roon si Tita Elaine. Sa pilitan nito naging vampira. Pareho silang itinakwil ng kanyang ina. At hindi sila nito kayang tingnan hanggang kamatayan. Nangako naman ang kanyang Tita Elaine na hindi gagaya sa ibang halimaw. Sinanay nito ang sarili sa dugo ng hayop kahit pa mababa ang nutrisyon nito. Hindi ito nakikisalamuha sa iba pang vampira at walang ibang bukang bibig kundi ang mapatay ang natitirang Manrique de Lara sa syudad. Anong balita sa mga kapares nila?
Untag ng kanyang tita Elaine. Hindi sila pangkaraniwan tita. Ang isa'y kantari. Ang kabiyak naman ni Santi ay isang babaylan. Hindi gagana ang pagpapadala niyo ng mga mortal para pasagasaan sila. Nalukot ang mukha nito. Hindi ako naniniwalang walang balang tatago sa ulo ng mga yan. Huminga siya ng malalim at lumapit sa matanda. Kumain ka na ba, tita? Oo. Iniwan ko dyan. Ikaw na maglinis pagkatapos mong ubusin ang tirang dugo. Iniwas ni Soledad ang tingin sa mansyang nasa sahig. Mas piniling sinimula ng paglilinis. Noon, halos mabaliw siya sa galit. Para sa kanya, kasinungalingan lang ang konsepto ng karugtong. Isang excuse para mabigyang daan ang pangangabit at panluloko ng kanyang ama. Ngayon lang pumasok sa kanyang kokote ang katotohanan na may mahika sa loob ng pag-iibig ang itinakda mismo ng mundo. Nakita niya si Santi at Clara. Si Javier naman kay Amaya. Mababa ang level ng mga vampira pero inibig sila ng isang kantari o isang babaylan. Aminado si Soledad na nagkamalay siya sa pangangalaga ng kanyang ina, Tita Elaine, kaya't naiiba ang kanyang pananaw. Masasama ang mga vampira, mababang uri at hindi dapat pagkatiwalaan. Si Lorenzo lang ang naiiba. Matalino ito, masipag at charming. Alis na po ako, tita. Paalam niya matapos maglinis. Heto. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang matanda. Gamitin mo kay Lorenzo. Naimbento ko ang laso na yan. Tignan mo kung ano mangyayari sa kanya. Tita, huwag mo sabihin hindi mo gagawin. Nakalimutan mo na ba ang hirap na tiniis ng nanay mo? Mahal na mahal ka ni Emeline kahit na ganyan ka, Soledad. Ito na lang ang gagawin mo, hindi mo pa kaya. Iniba niya ang usapan. Naghahanap ng malilipatan si Enzo. Kapag aalis na siya, wala na ako mapagkukunan ng pera. Pwede ba akong humingi sa inyo, tita? Nasamid ang matanda. Sinamaan pa siya nito ng tingin. Ba't saan ka humihingi? Dapat hinuhututan mo yan si Lorenzo at hindi ako. Kung papalya-palya ka, saan ako kukuha ng pera? Wala. Dapat mag-isip-isip ka na sa gagawin mo sa buhay, Soledad. Umalis siya sa bahay nito at dismayadong bumalik sa kotse. Umuwi siya sa bahay ni Lorenzo. Nagluto na makakain habang hinihintay ang pagbaba ng binata. Wala akong nakitang ligaw na panty dyan sa sala. Hindi ka ba sinipot ng tinawagan mo? Tanong niya. Lumapit si Sol sa bintana at sinigurong nakasara ito ng maayos. Pumunta siya. It's just that I'm not in the mood. Palala ng palala ang nararamdaman ko. Hindi na ako makalunok ng dugo. I need Ate Clara's help. Baka may nabasa siya sa libro na makakatulong sa akin. Sabi nito bago umupo sa silya. May inis na umahon sa puso ni Soledad. Hindi niya nagugustuhan sa tuwing may siniseryosong babae itong si Lorenzo. Noon pa man, alam niyang may kakaiba sa pagitan nila. May atraksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa iba. Pero dahil maingat siya, hindi niya hinayaan na lumalim pa ang kanilang tinginan. Ako na lang maghanap ng paraan. Di mo na kailangan pumunta ka na Senyor Santi. Pagkontra niya sa binata. Alright, fine. Itigil mo na ang pagtawag kina kuya ng ganyan. Kapag may nakarinig na mortal sa'yo, baka ano pang isipin. Tinapos ni Soledad ang pagluluto at mag-isang kumain habang pinapanood siya ni Lorenzo. Malalim ang iniisip nito kaya hindi siya nagsalita pa. Kung kailan patapos na siyang kumain, saka naman ito nagsalita. Susubukan ko kayang inumin ang dugo mo. You're half mortal, half vampire. Baka malunok ko pa kung katulad sa akin ang dugong iinumin ko. Natigilan si Soledad. Kung iinumin ni Lorenzo mula sa bag, siguro ayos lang. Basta hindi siya nito kakagatin sa leeg, walang mangyayaring masama. Narinig niya na ang kwento kung paano naging successful ang pag-iisa ni Clara at Santiago. Dala ng isang kagat, habang buhay na sinelyuhan ang kapalaran ng dalawa. Isang halik naman sa palad, ang nagtali kay Javier at Amaya. Hindi siya sigurado kung may chance nga kayang magkarugtong sila ng lalaking ito,
Pero bilang pag-iingat, walang mawawala kung iiwas siya. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sige, subukan natin yan. Tumayo siya para itabi ang mga pinggan. Tinali niya ang buhok para simulan ng paghuhugas ng plato. Laking gulat ni Soledad nang yakapin siya ni Lorenzo mula sa likod at ibinaon ang ulo sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Thank you, Sol. Tanging sabi nito bago nangyari ang kinatatakutan. Naramdaman niya ang kirot na agad sinundan ng kakaibang kuryente mula sa kanyang leeg. Kumalat ang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Sa utak ni Soledad, tila ba naipasok na ang huling piyesa na nawawala sa puzzle piece na kanyang binubuo. Nakumpirma niya ang totoo dahil sa nadamang sensasyon. Kumpleto na ang ritual. That felt way too good. Bulong ni Lorenzo matapos tuyuin ang sugat. Ganito ba katamis ng dugo ng mga half-blood? Ikaw pa lang ang nasubukan ko, Soledad. Umatras siya at tinignan ang mukha ng lalaki. Ba't mo ginawa yon? Hindi ka ba makahintay? Ba't ka ba sumisigaw? Umayag ka naman ah. Ano ba sa palagay mo ang mangyayari? Kukuha ko ng bag at doon ko ilalagay ang dugo. Para mo na rin akong tinatong aso kung ganun. Nagtatampong sabi nito. Masakit ba? Kaya ka ba nagagalit kasi di mo nagustuhan? Ay, maybe we can do it twice per day. Twice per day? Twice for 3 days. No, once a month. Yun na yun. Dali-dali siyang umalis na makaramdam ng kakaibang lungkot. Dati naman, wala siyang pake kahit mainis pa sa kanya si Enzo. Subalit ngayon, makita pa lang niyang mababa ang mood nito, pati siya naapektuhan. Gusto niya ito mapangiti. Nag-uumpisa ng magkaroon ng epekto ang kanilang pag-iisa. Why are you mad? Sabihin mo naman sa akin oh. Sigaw nito mula sa ibaba. Anong paki mo kung galit ako? Ha? I don't know. Ayoko lang na umalis ka sa bahay na to na galit sa akin. Napahilamos ng palad si Sol. Ibang bagay ang magkagusto kay Lorenzo. Kaya niyang tiisin yun at madali lang ang magpanggap. Aalis siya kapag may iba itong babae sa bahay, yun na yun. Siya pa rin ang best friend nito at magkaibigan pa rin sila hanggang sa makahanap siya ng paraan para sumaya ang kanyang tita Elaine nang hindi sinasaktan si Lorenzo. Pero ngayong lantad na sa kanya ang katotohanang magkapares sila. Para siyang nalulunod. Bakit siyang itinakdang kabiyak ng lalaking ito? Hindi pa ba sapat ang nakaraan nilang? Balak silang pahirapan magpahanggang ngayon? Oras na malaman ng mga Manrique ang totoo. Walang isa sa kanila ang kakayaning patawarin si Soledad. Tumulong man siya sa pagpaplanong patayin si Clara o ang pagkakasetup ni Javier. Hindi naman siya kayang saktan ng diretsyo ni Lorenzo. Kailangan niya itong layasan ngayon din. Tumabi ka nga! May nahanap akong trabaho. Bukas na ako magsisimula kaya kailangan ko na umalis. I call bullshit on that. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ang totoo galit ka sa akin. Sagot ng binata sabay tanggal ng pinto nitong kwarto. Namilog ang mga mata ni Soledad. Kailangan mo ba talagang sirain yung pinto? Well, you don't want to see me. Tapos ngayon gusto mo pang umalis. Enzo, naalala mo ba yung sinabi mo? Wala na tayo sa States. Kung saan kinailangan kong dumepende sa'yo, sa pera mo, at ikaw naman, kailangan mo ng pag-aalaga ko. Kailangan nating masanay na wala ang isa't isa. Hindi siya gagaya sa amang si Sergio, na hindi man lang kayang panindigan ang sariling desisyon. Hindi siya magpapaalipin sa ugnayan nila ni Lorenzo. Gagawa siya ng paraan para mapawalang bisa ang kanilang pag-iisa. Total mukhang hindi pa napapansin ng binata ang totoo. Are you sure? This is not because you're angry? Lumapit siya para abutin ang tenga ng lalaki. Nagulat ako, oo, pero hindi ako nagalit ng sobra. Hindi ko lang inasahan na kakagatin mo ako sa leeg. Yan ang napapala mo sa pagtrato sa akin na para bang aso. Gusto mo akong makita ng umangat ka ng plastic? Maarte ka lang kaya ka nagkakaganyan. Seriously, Enzo? I have to go. Alright. Bumuti na rin ang pakiramdam ko mula nung bigyan mo ako ng dugo. I feel energized. Mabuti naman. Promise me you'll be good all alone. Sure. Dahil aalis ka na. Ako na lang magbabantay nitong bahay. Since it looks like you don't like it.
Nag-impake siya ng damit habang si Enzo naman bumaba sa basement. Sigurado siya na binabalagbag na naman ito ngayon ng workout equipment doon. Hindi na siya nagpaalam at dali-daling nagmaneho paalis. Duwag nga siguro siya kung tatawagin, pero ayaw niyang harapin ang lalaki at panghinaan ng tuhod. Hindi pwedeng mag-cross pa muli ang landas nila ng mga Manrique. Dadahan-dahanin niya ang pagbuwag, pero hindi niya bibiglain ang magkakapatid para hindi sila maghinala. Kapag nagumpisang kumilos ang kanyang tita Elaine laban sa mga ito, hindi na siya makukonsensya. Something suspicious. Yun lang ang nasabi ni Lorenzo habang tinitignan na maliit na bolang binigay ni Clara. Umiilaw ito dahil sa mahikang nakapaloob. Ang sabi, kailangan niya raw itong lunukin para makalabas na siya nang hindi natatakot sa sinag ng araw. Agad niya itong sinunod. 2 araw ko yan dinasalan. Yun din ang unang pagkakataon na nakita ni Santi ang mahika mula sa mga kamay na to. Nakakapagod, pero I'm sure mapapakinabangan mo yan. Salaysay ni Clara habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Lumabas si Santiago mula sa kusina. May dala itong tinapay. Kamusta ang pakiramdam mo? I feel warm. Naibsan ang gutom na nararamdaman ko. Gutom? Ba't di ka uminom ng dugo? Akala ko ba hindi nagkulang ang mga babaeng willing makisama dyan sa role-playing game mo? Usisa naman ni Santi. I don't know, kuya. Dati pa man hirap na ako lumunok ng dugo. Nung isang araw, binigyan ako ni Soledad. At sa unang pagkakataon, hindi ako nahirapan na tanggapin yun. It tasted amazing and it felt good. Yun nga lang, habang iniisip ko pa lang, nasisip-sip ako ng dugo mula sa iba para ako magkakasakit. Paliwanag niya. Tumahimik ang paligid. Hindi makapaniwala ang titig ni Santi sa kanya. Ganito ako dati, Clara. Buti na lang pala hindi ako hinampas si Kuya Javier ng martilyo sa ulo. Sabi pa nito sa kabiyak. Umalakak naman ang babae. Sino ba naman ang expert agad pagdating sa pag-alam tungkol doon? You'll never know unless you experience it. Isa pa, matagal daw siyang hindi nakainom na maayos. Baka naninibago pa siya kaya hindi niya napansin agad. Experience ang alin? Para bang pinagtitripan niyo ako, kuya? Kailangan mo puntahan si Soledad. Saad ni Clara. Bumaling ito kay Santi. Kausapin mo na masinsinan. Sa palagay ko, siya ang itinakdang kabiyak mo. Bumagsak ang kanyang panga sa narinig. Kuya, you must be kidding me. Siguro, kaya lang ako nagkakaganito. Kasi half-blood siya. Hindi kayo nagsawala ako sa dugo ng tao. At mas gusto ko ngayon yung iba naman. Kumuha ng kutsilyo si Clara at sinugatan ang sariling palad bago inumang sa kanyang kamay. Dugo na isang babaylan. Gusto mo subukan? Ew, no thanks. Otomatikong sagot niya sabay takip ng ilong. Agad na alarma si Santiago at sinalo ang pumapatak na likido. Clara, ano ba? Iniwas ni Lorenzo ang tingin habang pinapagaling ng kanyang kuya ang sugat ng kapares nito. Kunot daw siyang umiling. Okay, fine. Baka nga may katotohanan yung mga sinasabi niyo. Pero kasi, ang pagiging magkarugtong, koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Noong araw na yon, ako lang ang sumaya samantalang si Soledad nagalit pa. Dumilim ang mukha ni Clara. Nagpatuloy naman si Enzo. Ang hirap lang paniwalaan na yun ang magiging reaksyon ng kapares ko. Matapos malamang kami ang nararapat para sa isa't isa. Kahit ako naman, di makapaniwala nung una. Mamamatay ka na lang na wala ibang iniisip kundi ang taong inaasam-asam mo. Saka mo, mapagtatantong siya na pala ang para sa'yo. Pagbabahagi ni Santi. Kahit pagano ka babantingin mo sa sarili mo, huwag mong pangunahan ang iniisip ni Soledad. Umalis si Lorenzo sa bahay ng mga ito at nagpa siyang hanapin si Sol. Nagpaikot-ikot siya sa syudad hanggang sa makadama ng haplos sa kanyang dibdib. May nagsasabi sa kanyang malapit lang si Sol. Gumana ang kanyang pagtuntun dito. Posible nga kayang totoo ang sinabi ni Clara at Santi? Kung si Soledad ang babaeng itinakda para sa kanya, malugod niya itong tatanggapin. Ito lang kasi ang nag-aalala sa kanya at walang sawa kung sumuporta. Hindi man maganda ang tingin nito sa ibang vampira, unti-unti niya itong tutulungan na magbago ang pananaw. Inikot niya ang kotse at tumigil sa isang pharmacy.
Nakikita niya ang pamilyar na buhok ni Soledad. Handa na siyang tawagin ito nang bigla na lamang may lumapit na isang lalaki at umakbay sa dalaga. Hinintay ni Lorenzo na magwala si Soledad, pero hindi nito tinaboy ang estranghero. Nakuha pa nitong umiti. Sabay haplos sa ulo ng lalaki na para bang matagal na sila magkakilala. Sino ang lalaking yon? Samantala, hindi maintindihan ni Soledad kung ba't hindi mabura ang pagkayamot niya nitong mga nagdaang araw. Wala siyang ibang inatupag kundi ang pag-aasikaso kay Tita Elaine, habang iniisip kung ano kayang nararamdaman ni Enzo. Hindi naman siya ganito noon. Lumala lang ang kanyang pagiging praning magmula nung kagatin siya ng lalaking yon. Ganito rin kaya ang naramdaman ng kanyang ama nung makilala nito si Mariana? Hey, ano na? Kailangan mo sumunod sa sinabi ko Sabi ng lalaki na kaakbay sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Isinakay niya ang binata sa kotse hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang Tita Elaine. Hindi siya pwedeng gumamit ng hipnotismo, pero maalam doon ang matanda. Hinatid niya ang lalaki sa bahay bago na natili sa kotse. Sumandal siya ng sasakyan at naghintay na lumabas ang estrangherong na-meet niya online. Sino yung dinala mo dito? Tanong ng isang pamilyar na boses mula sa likod. Hindi na naghintay pa ng ilang segundo si Soledad at agad na pumasok ng kotse para paandarin to. Sumunod si Enzo at binalangkas ang pinto ng driver's seat. Umusog ka, ako magmamaneho. Namilog ang mga mata niya dahil sa gulat. Lorenzo, wala ka na ba talaga magawa sa buhay mo? Ano pang silbi niyan? Subukan mo lapatan ng mighty band, baka sakaling dumikit. Lumingon si Soledad. Hinihiling na sana hindi makita ni Tita Elaine si Lorenzo at sana wag munang lumabas ang lalaking na-hypnotize nito. Anong nililingon mo dyan? Iniwan ka na ng boyfriend mo? Malditong anang binata sa kanyang tabi. Hindi ko siya boyfriend. Ba't pa ba ako sinusundan? Hindi ganon katalas ang kanyang instinct kung ikukumpara kay Enzo. Nagagawa siya nitong sundan ng hindi niya nababantayan. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit. Di kaya nakatunog na ito sa kanyang mga balak? Gusto lang sana kitang kumustahin. Tagal mong nawala. Umusli ang pangil ni Lorenzo. Nakahinga siya ng maluwag. Posibleng nagugutom lang ito, kaya siya nito hinanap. Gusto mo lang palang uminom Sana nag-text ka na lang. As if naman sasagot ka. Sol, iniiwasan mo ako nito mga nakaraang araw. I'm not. I was just busy. Kung gusto mo, lumabas pa tayo May treat. Totoo yan? Yup. Kaya ibaba mo na lang ako dito. Tapos, magkita tayo bukas. Pagkakitong tumawa. You're kidding me. Sinasabi ko na nga ba, oras na ibaba kita dito. Yung promise mo, magiging man siya sa puting t-shirt na ibinabad sa bleach. Mawawala ng parang magic. Nope, you're going home with me. Masama itong ginagawa mo, Enzo. This is kidnapping. Natawa ito na malakas. Ikaw ba? Wala ka bang ginawang masama sa akin? Naumid si Sol. Naalala niya ang ginawang pagbibigay ng pera kapalit ng pag-frame up kay Javier at pagkakabunggo kay Clara. Si Santi dapat ang target niya ma-set up gamit ang abusadong vampira na hinawaan ni Tita Elaine. Ang kaso, hindi niya inasahan na gising na rin pala si Javier at ito ang nadamay. Sunod na kumuha ng atensyon niya ay ang babayla na yon. Alam niya na magiging matinik ito at mahirap na linlangin kung kaya pumayag siya sa naging plano ng kanyang tiyahin. Itinigil ng binata ang sasakyan bago humarap sa kanya. I have to tell you something. Baka magulat ka sa malalaman mo. Ano yon? Ngumiti ito ng pagkalapad-lapad. Nahanap ko na ang itinakdang babae para sa akin. It's you. Bumagsak ang balikat ni Sol. Alam na ni Lorenzo. Aniya sa isip. Masaya ang kanyang puso. Pero hindi niya kayang umiti. Delubyo lang ang dala ng balitang to. Sigurado ka? Paano ko nagkakamali ka lang? Enzo, babaero ka, diba? Siguro naguguluhan ka lang. Nakuha pa nitong humalakhak. I was just having fun before. Isa pa, alam mo namang blood supply ko sila para mabuhay. O alam ko lang na hindi ko naman pala kailangan nun. Mas gugustuhin ko pang tumira sa malayong probinsya. Magtatayo tayo ng farm at mabubuhay ng tayo lang. Nagpapaliw ka na. Sinaway na Soledad ang umahong pag-asa sa kanyang dibdib.
Hindi niya pwedeng takbuhan ang mga nagawang kasalanan kay Lorenzo. Isa pa, ano na lang ang gagawin ng kanyang tita Ellen? Naniniwala ka na ba sa akin? Totoo ang sinasabi ko Alam mo, baka yun din ang dahilan kung ba't hindi ko lubusang matanggap ang dugo ng iba. Kasi nasa tabi kita all these years. Imagine that. Naghirap ako para sa wala. Masyado ako naging bulag. Ngayon, alam ko na walang problema sa akin. At pinala din ako gaya nila kuya. Nahihilo na si Soledad. Noon pa man siya may idea na baka nga magkarugtong sila. Pero hinayaan niyang magdusa si Lorenzo. Ngayong buong puso itong nagkukwento at nagpapasalamat sa iniisip na blessing. Siya naman ngayon ay sinusunog ng konsensya. Kung ganun nga, edi maganda yan. Yun nga lang, di ka ba nalulungkot? I mean, ano ba may aambag ko sa'yo? Hindi ka naman makalabas kapag umaga. Sina Javier at Santi pinalad sa mga kabiyak nila. Walang intensyon si Soledad na maging kawawa, pero mula na ibuka niya ang bibig. Kusa na lang lumabas sa kanya ang insekuridad. Ang tagal na natin magkaibigan, knowing that it's you. Sapat na sa akin para magpasalamat ng sobra-sobra. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na basta-basta na lang magmamahal ng kung sino. Di ka ba masaya na ako ang para sa'yo? I may be a playboy. Kaya ko naman magbago. Let's see. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat may aksyon na kasunod. Kailangan bang tumira ako sa bahay mo dahil dito? Ganon din sina Clara at Amaya sa mga kuya mo, di ba? No. Alam ko namang may karir kang sinusubukan. May mga plano ka sa buhay na dapat unahin. Come to think of it. Nagkita tayo na mag-hiking ka sa Martan. Nakilala mo ako, kahit pa hindi naman kita nakita nung baby ka pa. Kinupkup mo ako, nung di mo pa alam na marami akong gintong barya. You were honest and kind to me. Hindi kita pagbabawalan ng kahit ano, Sol. Malumanay nitong sagot. Umatras siya at sumandal sa gate. Sinundan siya ni Enzo. Kinulong siya nito sa bisig at malambing ng initian. What do you think? Inilihis niya ang tingin at binigyan si Enzo ng access sa kanyang leeg. Hindi ito nagpatumpik-tumpik pa. Nagsimulang uminom ng dugo ang binata. Pinakiramdaman ni Soledad ang paligid at dahan-dahang tinapik ang likod ng lalaki. Stay. Ihatid kita bukas, Sol. Tumango siya bago pa man panghinaan ng loob. Sige, pumasok na tayo. Baka may makakita sa'yo, Enzo. Nag-enjoy na gusto si Lorenzo sa kanyang buhay ngayon na may karugtong na siya. Iba pala ang pakiramdam ng may taong sabik na makita ka araw-araw. May napagsasabihan na siya ng kanyang mga naiisip. Dagdag pa, iba ang pagiging panatag niya ngayon. Na may isang tao siyang pinagkakatiwalaan sa buhay. It was scary, but the feeling inside is delicate. Para bang may hawak siyang babasaging vase na hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag ito'y nabasag. Come on, Sol. Hindi nga magiging problema ang araw. Bigyan ako na Ate Clara ng imbensyong ginawa niya. We need to be kind to her and Kuya Santi. Malaki na itulong nila sa atin. Pagkukonsula niya sa kabiyak, may hawak kasi itong balabal at gloves para sa kanya. Umismi dito sabay iling. Sa huli, kailangan mo pa ring lapitan yung iba dyan. Wala talaga ako may bigay na maganda sa'yo. Give yourself to me then, kasi ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. Lumapit siya para hilahin ang kamay nito palabas ng bahay. Bakit ba kompetensya ang tingin mo? Kay Clara. You know what? Think of her as her family. Kasi nagtutulungan tayo para sa isa't isa imbes na nagpapalamangan sa wala. Ayoko lang na malapit ka sa kanya. Hindi rin naman maganda ang tingin niya sa akin, ramdam ko. What? Ini-imagine mo lang yan. Alam mo bang sila ni Kuya Santi ang kumausap sa akin para kumbinsihin akong mag-isip na maayos at kausapin ka na masinsinan? Talaga? Akala ko ba nakakakita si Clara ng aura ng isang nilalang? Oh, napaisip si Lorenzo at hilaw na napangiti. I'm sure. Nakita ni Ate Clara na mabait ka, Sol. Let's go? Tara. Isinukbit nito ang kamay sa kanyang braso. Sabay silang umalis ng bahay. Mamamasyal sila ni Sol sa sentro. Mamimili ng panregalo sa mga kapatid para sa darating na Pasko. Hindi siya nagsiselebrate nun. Alam niyang kahit sina Javier at Santi, hindi rin. Sadyang gusto lamang niyang bigyang importansya ang nakasanayan
nina Clara at Amaya. Itong scarf, I think pabagay kay Kuya Javier ang design. Ano sa palagay mo? Tanong niya kay Sol. Lilipat na sila sa mas malaking bahay. Maybe I should buy them furnitures? Wala tayo sa States. Hindi gumagamit ng scarf ang mga tao dito. At kung tungkol sa furnitures, dapat si Amaya ang masusunod doon. Bahay nila yon. Ibili mo na lang siya ng cookware set. Bumili ka ng mahal, yung sikat na brand. Really? Yeah. Kay Javier, bigyan mo siya ng magandang ballpen holder. Yung magagamit niya sa office. Hindi naman special yun eh. Makikita niya araw-araw. Maaalala ka niya. Magandang design para sa desk. Tingin ko magugustuhan niya yun. Kilalang kilala mo sina Kuya, no? Kahit sina Clara at Amaya. May idea ka sa personalities nila. Why is that? Observant lang ako. Ikaw kasi clueless ka kaya madalas sa pag-iiwanan. Hindi ah. May alam din ako. Gaya ng ano. Napaisip siya at tamad na tumingala. Okay, fine. Wala akong maisip. Buti na lang at nandyan ka para paalalahanan ako. Ngumiti si Soledad. Proud ang smile nito na para bang malaking bagay na sa kanya ang malamang may naitutulong siya kay Enzo. Here, Sol. Tingin mo, kailangan ko ba ng bagong vacuum cleaner? Gumagana naman yun sa bahay ah. Pero pundido na yung ilaw sa bakuran. Kailangan ng papalitan yon. Pumunta tayo ng hardware. Right. Nakalimutan ko. Thanks for reminding me. Lorenzo never forgets. Abilidad niya ang pagkakaroon ng matalas na memorya. Ngunit masarap sa pakiramdam ang makitang may nag-aalala para sa kanya. His safety meant something to Soledad. Yun pa lang, isa ng malaking motibasyon para kay Enzo na ganahan sa araw-araw. Nasa gitna sila ng pamimili nung may lumapit sa kanilang babae. Enzo! Hi! Ikaw yung tumawag sa akin nung last week, right? I keep on calling you after that pero hindi ko na sumasagot. Nagpalit ka na ba ng number or did you lose your phone? Umiling siya saka umakbay kay Sol. I found my madam now. Di na ako available. Thanks but no thanks. Oh well, if ever you become available again, I still have your number. Umalis ang babae na may pa-extrang kembot sa paglalakad. Hinalikan ni Enzo ang buhok ni Soledad at bumulong. Subukan ko kaya siyang ireto sa mga friend natin abroad. Akin na ang phone mo. Inilabas ni Enzo ang telepono at inabot kay Sol. Ibinulusan ng babae ang phone sa hangumiti sa kanya. At anong gagawin mo dyan? Baka tawagan ako nila kuya. Papalitan natin ng bago. Yung walang mga excess na number na nakasave. Napahawak siya sa ilong at natatawang tumango. Sinamaan siya ni Soledad ng tingin, kaya tuluyan na siyang humalakhak. What? Kinikilig ka ba, Lorenzo? Gusto mo kapag kinokontrol ka? It's not control. I'm willing. I just feel lucky na ganito ka sa akin. Kung may lalapit sa'yo ibang lalaki, magtatampo rin ako. Talaga? Di mo kailangang isipin yan. Wala naman ako ibang ine-entertain kundi ikaw lang. Naalala niya ang lalaking umakbay kay Soledad nung isang araw at napapalatak. Speaking of that, sino yung lalaking inatid mo sa gubat nung isang araw? Saan? Kung na maalala. That's impossible. It's the first time I saw him with you as well. Nagpunta ka ng pharmacy. Sino yun? Baka kakilala ko lang mula sa trabaho. Alam mo ang mga mortal, they become so clingy. Gusto ko sana siya makilala. He was reassigned. Kaya ko siya hinatid last time mas para bigyan siya ng last ride papunta sa bahay ng kamag-anak niya. Makes sense. Hindi naman namamansin ang kung sino-sinong lalaki sa Soledad. Kaya malamang na may kinalaman sa trabaho ang pagkatid dito sa lalaking yun. Well, it doesn't matter anymore, right? Tumango naman siya. Magsisimula na tayong dalawa na walang nakikialam sa atin. Nandiyan na ba lahat ng gusto mong bilhin? Let's get out of here. Bumisita naman tayo sa ibang spot. Suggestion niya na agad namang sinang-ayunan ni Sol. Lorenzo felt like the tallest man on earth. Ngayong katabi niya si Sol, wala na yatang mas mayaman pa sa kanya. Para bang lahat ay nasa kanya na. He likes this very, very much. Natuklasan naman ni Soledad kung ano ang kaibahan ng simpleng pakikipagrelasyon kaysa sa pagkakaroon ng karugtong. Tama nga ang sinabi sa libro. Ang mga gaya ni Enzo, ang tingin nila doon ay isang blessing, espesyal na pinasadya ng pagkakataon.
Para naman kay Soledad, wala siyang ibang maramdaman kundi matinding pagkailang. Bye, sweetheart. Sigaw ni Enzo mula sa kotse. Kumaway ito sa kanya bago inikot ang sasakyan pa uwi. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng isang building at hindi alam ang gagawin. Tumunog ang kanyang phone sa bulsa at dali-dali niya itong sinagot. Soledad, ano na? Sunday mo na tong hayop na dinala mo dito. Kung ayaw mong pakawalan ko to sa labas. Gusto mo bang masayang ang paghihirap kong gawin tong isang nilalang na hindi karapat-dapat sa mortal na mundo? Demandang kanyang tita Elaine. Nandyan pa rin siya. Teka, papunta na ako dyan. Bilisan mo! Pumara siya ng taxi at sumakay. Inutusan niya ang driver na huminto malapit sa gubat. Saka siya nagtatakbo papunta sa bahay ng kanyang tita. Pagdating niya doon, nakita niya ang matanda na sumisip-sip ng dugo mula sa isang patay na baka. Wala na ang lalaking sinabi nito. Tita, nasa na? Pinakawalan ko na, babagal-bagal ka eh. Inutusan ko siya na unahin si Amaya. Mukhang mahina ang babaeng yan, kaya huwag kang mamroblema. Tita! Talaga bang hindi niyo mahintay ang pagdating ko? Nakikita mo ba ang itsura ko ngayon? Baka mauna pa ako matigok dahil dyan sa dugo ng pesting hayop na to, kaysa makita mamatay ang magkakapatid na yan. Ano yung nasa leeg mo? Itinago ni Sol ang umusling espasyo sa balikat at umatras. Kagat na lamok, tita. Alis na po ako. Sisiguraduhin ko na. Umabot ka kay Amaya ang lalaking inutusan niyo kasi kung hindi, baka mauna pa tayong matunto ng konseho. Hindi niya na hinintay pa na titigan muli ng matanda ang kanyang leeg at dali-dali siyang umalis. Tumakbo siya palabas ng gubat. Nagmamadali ang paa ni Soledad. Pinigilan siya ng isang puwersa mula sa likod. Nandito ka na naman. Binalikan mo ba yung katrabaho mong na-assign? O may ginagawa kayong hindi maganda? Enzo? Paano ka napunta dito? Umalis na tayo, bilis! Nope. Just answer me first, okay? Naiwan mo yung bag sa kotse. Nakita kitang sumakay sa taxi kaya inisip ko na baka uuwi ka kasi nasa akin ang gamit mo. I was hoping to surprise you. Ako pala ito masusurpresa. Napasabunod si Soledad sa sariling buhok at sapilitang tinulak si Lorenzo pabalik sa kotse nito. May kalayuan ang pinagparkingan kaya panay ang lingon niya habang inaasikaso ang binata. Huwag ka nang maraming tanong, pwede ba? Kapag may nangyaring masama sa'yo. Naitikom niya ang bibig. Umalo na agad ang kilay ni Lorenzo. Ba't naman ako manganganib? May tinatago ka ba sa akin, Sol, na hindi ko alam? Wala na ibang choice sa Soledad kundi awayin ito sa ibang bagay para malingat ang usapan. Ba't pa kasi panay ang sunod mo sa akin? Hindi porket magkarugtong tayo para mo na akong alaga sa bahay. Okay? Pwede? Hindi ba ako pwedeng lumabas, magpunta sa ibang lugar na ako lang? Dapat palagi kitang kasama? Kala ko ba hindi mo ako pagbabawalan? Pumasok siya sa kotse. Sumunod si Lorenzo sa driver's seat. Sinabi ko bang hindi pwede? I just wanted to know. Bakit dito? Anong meron? That's it. Kung may tutulong ako, ikasasaya ko yon. Transparency. Yun lang ang hinihingi ko. Ba't parang minamasama mo, Sol? Hindi siya sumagot at hinintay na lang na makaalis sila sa lugar na yon. Nakita niya ang mga matang nakasilip mula sa isang puno. Agad siyang napapikit at sumigaw kay Enzo. Pwede bang bilisan mo na lang? Dami mo pang sinasabi eh. Hindi ka ba talaga marunong sumunod ng utos? You're so useless! Tumahimik ang kotse. Humarurot sa wakas ng sasakyan pero tila nawala ng kulay ang bibig ni Enzo. Kahit ang mga mata ng binata nawala ng kislap. Nasapo ni Soledad ang noo. I'm sorry if na-stress ka sa akin. Maybe I'm just too clingy, hindi ko na uulitin. Para namang pinipilipit ang puso ni Soledad. Gusto niyang sisihin ang kanilang ugnayan dahil sa markang iniwan ni Lorenzo, pero alam niya higit pa doon ang kanyang nararamdaman. Dismayado siya sa sarili dahil nasaktan niya ito. Inisip niya ang amang si Sergio at napatanong kung ganito rin ba ang tiniis nito, kaya hindi kayang iwasan si Mariana. Kung ganon, isinusumpa niya ang ugnayang ito. Hindi maganda ang pagkakaroon ng karugtong at bulag lang ang magsasabing pinagpala siya. Hindi ito ang pakiramdam ng saya at contentment na kanyang iniisip. Tila ba sinisilaban siya ng buhay. Hinatid siya ni Lorenzo sa kanyang inuupahang apartment. Nagpaalam ito na didiretso sa pinapatayong club ni Kuya Santi. Gusto niyang pagbawalan na pumunta roon ng lalaki. Kasi maraming babae doon pero kasasabi niya lang na ayaw niyang magpakontrol sa kanilang ugnayan.
Gayunpaman, nagsiselos na si Soledad ngayon pa lang. Nagdadalawang isip siya kung susundan niya ba ito o wag na. Nung papalabas siya sa apartment, isang bilog na portal ang bumulaga sa kanya. Lumabas doon si Amaya na may kinakaladkad na vampira mula sa leeg. Wala nang malay ang lalaki. Lupaypay na ang buong katawan nito. Matalim ang tingin na engkantada at may diin ang bawat salita nito. Soledad, kailangan natin mag-usap. Agad siyang tumakbo pabalik sa silid. Sumabog ang ilang gamit dala ng mahika ni Amaya. Hindi siya lumingon at mas piniling lumundag mula sa ikalimang palapag ng bintana. Pumipito ang hangin sa kanyang tenga. Alam niya makakasunod agad si Amaya, kundi lang dahil sa mga taong nasa paligid. Wala nang paki si Soledad. Kumapit siya sa hagdanang pang-emergency exit at lumundag pababa. Hoy! Diyos ko, Ineng! Bulalas ng isang matanda. Umiling siya at dali-daling tumakbo palayo. Narinig niya ang sigaw ni Amaya. Hindi siya lumingon at nakihalubilo sa dami ng tao sa intersection. Tapos na. Mukhang unti-unti nang malalaman na magkakapatid ang kanyang ginawa. Ilang oras na lang kahit si Lorenzo kamumuhian siya. Darating na ang kanyang hatol. Samantala, sa kabilang banda, hindi alam ni Lorenzo kung paano sisimulan ang pagkukwento kay Santi. Ibang-iba kasi ang karanasan nito sa kabiyak. Mukhang siya lang yata sa kanila magkakapatid na hindi gusto ng sarili niyang kapares. Nalukot naman ang mukha ni Santi matapos niyang sabihin ang lahat. Gusto ko na sumaya ka, Enzo. Kaya hindi ko malang naisip ang kalagayan ni Soledad. Naalala mo ba si Tatay Sergio? Hindi gaano. Maliw ang loob ko sa matandang yan. I avoid him and his family. Kasal siya sa isang mortal. Sila ang dahilan kung ba't tayo nagtatago ni na mama at papa. Kaya hindi ko siya magugustuhan. Mag-iingat ka sa pinagsasabi mo. Ama yun ni Soledad, okay? Isa pa, may paninindigan si Tatay Sergio. Kahit nakilala niya ang karugtong na si Tita Mariana, imbes na magpadala sa instinct, naganap sila ng paraan para matanggal ang kanilang ugnayan. Sinubukan niya magtawag ng maraming babaylan para magsagawa ng ritual at baguhin ang kapalaran nila ni Tita. Sayang lang, hindi mo lang natin nakitang magtagumpay ang plano nila. Namatay din sila sa sunog. Asar na tumingala si Lorenzo. Paano kung yan din ang gustong gawin ni Soledad? Ayaw niyang magpaalipin sa ugnayan namin. Kaya baka naghahanap siya ng paraan para kusa na ako lumayo sa kanya. Hindi mo siya mapipilit. Gaya na lang ng pag-ayaw ni Tatay Sergio na gawing vampira ang nanay ni Soledad. Dahil napakahirap ng pagdadaanan niyang pagbabago. May mga relasyong hindi pinalad na magpatuloy. Ayaw niya ba makasama ang kanyang inahabang buhay? Maikli lang ang panahong inilalagi ng mga mortal sa mundo. Nagkibit balikat si Santi. Lahat tayo noon ay desperado, Enzo. Siguro ayaw lang ni Tanda na mabuhay sa pagtatago ang mag-ina niya. Kaya ni Soledad na magbabad sa araw, si Sergio hindi. Kapag sinubok sila ng mga mortal, makakaligtas ang kanyang mag-ina. He's stupid and brave. Namana ni Soledad ang katigasan ng ulo niya. Anong balak mo? Sinusubukan kong kausapin si Ate Clara, tapos dadaling ko si Soledad sa kanya. Kung may paraan para mabali ang ugnayan naming dalawa, hindi ko na siya pahihirapan. Malalagpasan niyo rin to, Enzo. Sana nga, kuya. Mahal ko siya. May rason kung ba't hindi ko siya sinusubukan ligawan nito mga nagdaang taon. Oras na magkamali ako o magsawa siya sa akin, iiwan niya na ako. Hindi ko na siya makikita ulit. Pero nung malaman kong magkarugtong kami, para ako nanalo sa loto. Kung may babae man nagugustuhin ko makasama habang buhay siya yon. Sayang lang. At mukhang hindi ganun ang tingin ni Soledad sa kanya. Isang tawag ang sumira sa usapan nila ni Santi. Clara? Nabalot ng hilakbot ang mukha nito. Papunta na kami dyan. Tumayo siya para samahan ang kapatid. Kuya, may problema ba? Enzo, na-trace ni Javier kung sino nagpadala ng ambusadong vampira na nakaraan sa syudad. That's good news. Sino raw at na maisuplong natin sa konseho? Si Soledad. Sino Soledad, kuya? Ang karugtong mo, Enzo. Siya ang pasimuno sa nangyari. Hindi niya na hinintay pa ang sunod itong sasabihin at tinuntun si Soledad gamit ang kanilang ugnayan. Para sa kanya imposible ang nangyari. At ngayon tutuklasin niya ang katotohanan. Hindi naman nakalayo si Soledad mula sa trap na inihanda ni Clara. Agad siya nitong ipinirmi sa isang lugar. Hindi niya mapuntahan si Tita Elaine. Gusto niya itakas dito ang matanda habang hindi pa huli ang lahat.
Ikaw ba nagutos para patayin ako? Sigaw ng babaylan sa kanya. Tumango siya at bumaling kay Amaya. Ako rin ang nagpakawala ng abusadong vampira sa syudad. Sinungaling! Nasa States ka kasama si Lorenzo ng panahong yon. Magsabi ka ng totoo. Bulyaw ni Amaya. Huwag mong hintayin na gamitan kita ng isa sa mga ginawa kong langis, Soledad. Nanginig siya sa banta ni Clara at agad na tumiklop. Ang tita ko ang nagutos sa kanila. Saka nang galing ang mga impormasyon. Ako rin ang nagbayad para matupad lahat ng plano niya. Ano man ang gawin ni tita, dalawa kaming dapat sisihin. Alam ba to ni Lorenzo? Tanong ni Amaya saka inibsa ng pagkakahigpit ng mahika sa kanyang katawan. Wala siyang idea. Oo nga naman. Sigurado hindi siya matutuwa. Kapag nalamang gustong patayin ng mismong karugtong niya ang natitira niyang mahal sa buhay. Ano bang alam mo, Clara, ha? Hindi mo sila nakasama ng matagal. Ako alam ko ang lahat. Clara! Sigaw ni Santiago na kararating lang. Nasaan si Lorenzo? Akala ko ba magkasama kayo? Umiling ang lalaki bago sumulyap kay Soledad. Umiwalay siya sa akin. Ang sabi niya, may binabalikan daw si Soledad sa gubat. Kaya susubukan niya hanapin kung sino yan. Gusto niya malaman ng totoo. Lumamig ang ulo ni Soledad sa narinig. Pakawalan niyo ako! Nararamdaman mo ba sa ugnayan niyo ang lalaking yan? Hindi ako alipin yan, Javier. May sarili akong pag-iisip. Hindi ako papayag sa kung anong lecheng itinakda ng mundong mangyari. Malungkot itong umiling. Ganyan na ganyan din ang ama mo. Nilabanan niya ang atraksyon na naramdaman niya sa kanyang karugtong. Minalas si Lorenzo dahil ikaw ang nakapares niya. Natameme si Soledad. Anong sinabi mo tungkol sa ama ko? Ha? Naulit lang ang nangyari. Noon, sa pagtanggi ni Sergio kay Tia Mariana. Minalas ang pamilya namin. Ngayon naman, si Lorenzo ang magdurusa dahil sa'yo. Napasa po si Soledad sa dibdib. Agad na nakapansin si Clara. Amaya, pakawalan mo siya. Sigurado ka? Oo, bilisan mo. Nung mawalan ng bisa ang tali ni Amaya kay Soledad, agad siyang lumundag papunta sa direksyon ng bahay ni Tita Elaine. Halos madapa-dapa siyang sumugod at hinanap ang matanda. Tita, wag! Wag! Soledad, mabuti at dinala mo silang lahat dito. Bilisan mo na't patayin natin silang lahat. Nagdideliryong sigaw ng matanda. Nakahiga si Lorenzo. May umaagos sa dugo sa leeg nito. Mukhang may ginamit ang kanyang tita upang maisahan ang binata. Nagawa nitong sakta ng malubha ang kanyang kapares. Anong ginawa mo sa kanya, tita? Naglandas ang luha sa pisngi ni Soledad. Inabot niya ang sugat ni Lorenzo at nanginginig itong ginamot. Enzo, gumising ka please. Bumulwak ang itim na dugo mula sa bibig ng binata. Halos hindi niya ito maintindihan. Sol, hindi kita makita. Nandidilim ang paningin ko. Humiyaw ng pagkalakas-lakas si Soledad at tila nayanig ang gubat dahil sa lakas ng kanyang palahaw. Ano bang ginagawa mo, Soledad? Umalis ka dyan! Agad na sumaklolo si Javier at Santi sa tabi ni Lorenzo. Inalis nila palayo si Soledad. Lumapit si Clara. Sa matandang nakapirmi sa gitna ng silid. Alam mo bang magkarugtong ang buhay ni Lorenzo at Soledad? Umaapaw ang pagiging hayok mong makagante. Hindi mo man lang nakita ang epekto nito sa sarili mong pamangkin. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa kasakiman mo, mamamatay si Sol. Ikaw naman, babae, ang magiging dahilan sa pagkamatay ni Lorenzo. Malamig na sagot ni Clara. Soledad, totoo ba yon? Umangil siya sa pagitan ng paghikbi. Totoo bang sinubukan ni Papa na humiwalay sa itinakda sa kanya noon? Ha? Nag-iwas ito ng tingin. Anong mararating ng pagsubok niya? Mauuwi pa rin ang kapalaran ni Sergio sa kamatayan. Mas mabuting mawala ang ama mo kaysa ipagpalit na kayo sa iba. Pakiramdam ni Soledad. Unti-unti siyang mababaliw sa nalaman. Kahit ang kanyang nag-iisang kadugo, nagtaksil sa kanya. Isa lang ang tapat at yun ay si Lorenzo. Pero dahil sa sarili niyang kagagawan, mamamatay ito. Gusto ko siyang hawakan kahit isang beses lang. Patawarin niyo ako. Hiling niya sa mga nakamasid. Tumayo si Santi at harap-harapang dinukot ang dibdib ng kanyang tita Elaine. Tumagos ang kamao nito, bumagsak ang katawan ng matanda. Kabayaran sa ginawa niyo ng tita mo. Napasabunot si Soledad sa sarili.
Wala siyang ibang tinigdan kundi ang pangingisay ni Lorenzo. Naghihirap ito ngayon dahil sa kanya. Kung naging malakas lang siya, baka napigilan niya pa sana ang kanyang tiya. Hanggang dito na lang ang kaya kong gawin, Clara. Kaya kong pabagalin ang takbo ng lason sa dugo ni Enzo, pero hindi ko mapigilan ang epekto nito. Patawad, Javier. Enzo, kapatid ko. Malungkot na bulong ni Javier samantalang si Santi nakayuko sa tabi. Unti-unti na ring humina ang tibok ng puso ni Soledad. Gumapang siya palapit sa katawan ng kabiyak. May paraan pa para masigip si Lorenzo. May kinalaman ka sa mangyayari, Soledad. Mapuputol ang ugnayan niyo. Ikaw lang ang mawawala. Kapalit ang buhay ni Enzo, papayag ka ba? Agad siyang yumukod at paulit-ulit na tumango. Sinabi niya sa akin na ako lang ang naging mabait sa kanya nung magising siya. Hindi niya alam. Siya ang nagpakita sa akin kung paano hindi dapat ako mainggit sa iba. Tinuruan niya kung paano mag-asal tao. Kahit pa tinawag ko siyang halimaw. Gusto ko siyang mabuhay, Clara. Kahit mawala ako, basta't magpatuloy siya. Gulat na lumingon sa kanya sina Amaya at Santi. Si Javier naman ay tumango. Kapalit ito sa mga nagawa mong kasalanan, Soledad. Wala kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Naintindihan ko. Lumapit si Clara upang takpan ang kanyang mga mata. Huminga si Soledad ng malalim at sa huli bumulong sa hangin. Patawarin niyo ako lahat. Sa inyo magkakapatid, pasensya na. Kung mauulit na nga lahat, hindi ko gagawin yun. Mas pipiliin kong tumakas kasama si Lorenzo. Titira kami sa malayo ng kamilang. Habang buhay na masaya at ligtas. May kanya-kanyang desisyon ng bawat nilalang, Soledad. Nagkamali ka sa pinili mong landas. Hindi mo na may babalik ang oras. Sabi ni Amaya bago siya tuluyang panawan ng ulirat. Hindi niya man lang nasabi kung gaano niya kamahal si Enzo. 3 taon ang lumipas. Lumabas si Lorenzo sa club ng kanyang kuya Santi at tamad na sumandal sa pader. Sa susunod, hindi siya papayag na maging bouncer. Ingay lang ang makukuha niya rito gabi-gabi. Handsome? I will buy you drinks. Dance tayo sa loob? Malagkit na sabi ng isang babae. Umirap siya at umalis na. Pumunta sa nakaparadang kotse. Suplado! Sigaw sa kanyang likuran. Ilang buwan na nararanasan niyang pagkabagot. Hindi niya alam kung bakit pero para bang may kulang sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, may nawawalang bahagi sa kanyang dibdib. Ang sabi lang sa kanya ni Clara, oras na babawi niya ang mga alaalang nawala, hindi na ito magiging importante. Ano kayang ibig nitong sabihin? Nagmaneho siya pa uwi. Ninuya niya ang gamot na binigay ni Amaya para maibsan ang kanyang gutom. Hindi na siya umiinom ng dugo at ito na lang ang kinakain. Nung lumingon siya sa intersection, nakita niya isang babaeng naghihintay na masasakyan pa uwi. Huminto siya para alokin ito na sakay. Miss, may susundo na ba sa'yo? Inayos ng babae ang maikling buhok at tumingin sa kanya ng mariin. Maglalakad ako. Saan ka ba nakatira? Sinabi nito ang address at agad siyang napatayo. Malapit lang yun sa bahay ko. My name is Lorenzo, ikaw ba? Soledad. Saglit siyang natigilan. That's a great name, by the way. If gusto mo sumakay, pwedeng-pwede. If you don't feel safe, aalis ako agad. No, makikisabay ako. Nakita niya sa malapitan na makinis itong mukha at payak ng ngiti. Nahalina si Lorenzo. Matagal ka na ba rito? I feel like nakita na kita noon. Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan. Naging pamilyar ang kanilang pag-uusap. Gumaan din sa wakas ang mood ni Lorenzo. Nagustuhan niya kasi ang boses nitong si Soledad. Kahit ang presensya nito, hindi siya naiinis o nababagot. Next time na magagabayan ka sa pag-uwi, here's my number. Tawagan mo ako para may sundo ka. Paalam niya sabay kindat. Ngumiti ang dalaga. Isang imahe na dadalhin ni Lorenzo hanggang makauwi siya. Hindi niya mapigilang ulit-ulitin pa ang pakikipagkita kay Soledad hanggang sa tuluyan niya ito niligawan. Namamasyal sila at nagkukwentuhan kung saan manabutan ng trip. Naging kampante si Enzo na aminin ang katauhan bilang vampira, bagay na agad naman itong tinanggap. Dahil kalahating vampira din pala ang dugo ng dalaga. Pakiramdam tuloy ni Enzo. Pinasadya ng mundo na magkakilala sila.
Dinala niya si Soledad sa mga kapatid upang ipakilala. Mahirap labanan ang itinakda. Simpleng sabi ni Clara. Naintindihan ko. Welcome, Soledad. Ang mga kuya naman ni Enzo, tumango ng may pagtanggap. Alagaan niyo ang isa't isa. Hindi lahat ay mapalad na maging gaya niyo. Magsabi kayo kapag may problema. Magkasunod na saad ni Javier at Santiago. Dahil sa pabor ng pamilya ni Enzo, lumakas ang loob niya na yayaing tumira sa kanyang bahay si Sol. Pumayag naman ito at doon nagsimula ang pamumuhay nila bilang magkapares. Masaya si Enzo kapag nakikitang pinapahalagahan ni Soledad ang kanilang tahanan. Ang pinakapaborito niya ay ang pagpapahinga nila tuwing gabi. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya. Tila kasi palabas na umeres sa isipan ng mga alaala ni Enzo. Simula ng gabing iyon. Bumangon siya at agad nakita ang panginginig ni Soledad. Sol, ano nangyari? Yumakap ito sa kanya. Lorenzo, I'm sorry. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Hindi na mauulit, pangako. Nakahinga siya ng maluwag. Akala ko pa naman na paano ka na. Di ka ba nagagalit, Enzo? Ano pang silbi? Kung magwawala ako. Nilapitan pa rin kita sa pangalawang pagkakataon. Halata mo na sigurong hindi pa rin ako napapagod na maghabol sa'yo. Ang importante tayo pa rin at wala nang hahadlang sa atin. I love you, Sol. Mahal din kita. Abilidad ni Lorenzo ang makaalala. Pero dahil sa tulong ng kanyang pamilya, nagawa niyang lumimot saglit. Ngayong bumalik na sa kanya ang lahat. Nahihirapan man siyang iwakli sa isipan ng malulungkot na alaala, handa siyang gawin ang dapat. Huwag lang masira ang kasiyahang natagpuan. Determinasyon lang ang nagtutulak para magpatuloy ang isang individual. Ngayong may kasama si Lorenzo sa daang tatahakin, hindi niya sasayangin ang pagkakataon at nanamnamin ang bawat oras ng may ngiti sa labi. Hanggat may pagkakataon pa, hindi pa huli ang lahat. The end.